muling pulsuhan ang pangangailangan ng taong bayan at ang kaakibat na aksyon ng pamahalaan. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Zairine Parsad Valencia at muling sumasa inyo ang Pulsong Pinoy. Nito lamang nakaraang buwan, nasaksihan namin ang isang mahalagang kaganapan sa larangan ng training at job hunting sa pangunguna ng Technical Education and Skills Development Authority dito sa Region 3. Isinagawa at nilagdaan ang kasunduang higit na nagpatibay sa kooperasyon ng iba't ibang kumpanyang nakabase rito at ng TESDA para sa serbisyo ng ating mga espesyalista. Halina't samahan niyo kami dito sa Pampanga dahil sa TESDA, may choice ka! Simulat sa pool pa lang ng ating panunungkulan, prioridad na ng ating gobyerno ang paglikha ng mga trabaho at palawakin pa ang mga oportunidad para sa mas nakakarami. Nagpapasalamat po tayo sa TESDA sa pagtupad nito sa panata natin sa taong bayan. Walang maiiwan sa pag-unlad. Sa katatapos na State of the Nation Address ni Pangulong Benigno S. Aquino III, muli na naman niyang binigyang pugay ang TESDA dahil sa walang humpay nitong pagbibigay ng technical vocational education sa mga kababayan nating Pilipino. Tinutugunan ng TESDA ang mandato ni Pangulong Aquino na maglikha ng mas maraming trabaho. Ito ay pinagtibay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa at proyektong makapagbibigay ng kabuhayan sa mga tech-voc specialistas. Nito lang nakaraang buwan, nagkaroon ng Memorandum of Agreement signing ang TESDA at 3 Freeport Zone sa Central Luzon, ang Clark Development Corporation, Subic Bay Metropolitan Authority at Authority of the Freeport Area of Bataan para pagkasunduan ang pagiging magkasangga nila sa pagbibigay trabaho sa bawat one. Nagkaroon tayo ng MOA signing para nang sa ganoon, yung mga graduates ng TESDA may siguradong mapuntahan. Yung mga pangangailangan naman ng mga locators nila doon sa Freeports, malaman po namin. At kung merong mga skills requirements sila, may provide natin nang sa ganoon, may pagmalaki natin lalo yung ating skilled workers. Malaking bagay ang kasunduang ito sa mga Freeport zones sa Central Luzon. Hindi na mahihirapan ng mga kumpanyang sakop nila sa paghahanap sa mga manggagawa dahil TESDA na mismo ang magsusuklay ng kinakailangan nilang workforce. With this MOA signing, it enhances more the relationship and delivery of quality workforce to our locators, our investors. Yun kasi ang ating competitive advantage, no? The quality of the workforce. Sa kasalukuyan, malaki ang employment demand para sa skilled workers sa mga industriya ng manufacturing, hotels, gaming corporations, at electronics chips and equipment. Layunin din ng kasunduan na isulong ang Dual Training System o DTS. Ang DTS ay isang paraan ng pagtuturo kung saan 20 to 30% lang ang igugugol ng estudyante sa classroom. Ang natitirang 80 to 70% ay gugugulin sa pagsasanay sa mismong kumpanyang maaaring pagtrabahuhan. Kasi yung pagtuturo po kasi ng TESDA is more on actual demonstration po sila na kung saan sa pagtuturo po ng actual, mas madali mo pong na-a-adapt kung paano po ba yung or ano po ba yung field na kinukuha mo. Dagdag pa sa pagtugon sa kampanya ni Pangulong Aquino na magbigay ng trabaho sa bawat Pilipino. Pinamunuan rin ng TESDA Region 3 ang pagdaraos ng 2-day jobs fair sa San Fernando, Pampanga. Humigit kumulang 100 local at overseas employers ang tinipon ng TESDA Region 3 para magbahagi ng libu-libong trabaho sa mga skilled trained specialists sa Central Luzon. GMATTC is an advanced technician training program sponsored by General Motors in the Middle East. So we are offering a free training to qualified automotive technicians. This is our first time to work with TESDA and we are very happy. We're very thankful that they invited us because we feel that yung target market namin really is nandito because of the skilled
graduates na who came from TESDA. So we're very happy and thankful. So we are one of the overseas agency here in the Philippines. So nagdi-deploy kami going to Saudi Arabia. Mostly Middle East ang hawak namin. I noticed some of my applicants lately, may mga nag-apply, they have training in TESDA. So nakakatulong kasi may experience na po sila tapos nag-training po sila for TESDA, mas na-enhance po yung kanilang skill. So it really helps. Nakakatuwa na yung TESDA gumagawa ng mga paraan. Sinigurado ni TESDA Director General Joel Villanueva na ang proyektong ito sa TESDA Region 3 ay maipatutupad din sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Dahil ayon niya sa Pangulo, dapat walang maiiwan sa pag-unlad. Dapat bawat Pilipino aasenso.
Sa panahon ng kalamidad, handa ka ba? Ano ang mga dapat gawin sa panahon ng mapinsalang bagyo? Manatili sa bahay upang makaiwas sa disgrasya. Ihanda ang emergency supplies. Siguruhing mayroong itong first aid kit na may mga gamot na pang-unang lunas, alkohol, bulak at plaster. Maghanda rin ng flashlight, karagdagang baterya, kandila, posporo, pagkain tulad ng delata at tinapay at tubig. Kung sobra ang lakas ng hangin at pag-ulan, ihanda ang mahalagang gamit para sa posibleng paglikas. Makinig sa radyo at manood ng TV para sa pinakahuling anunsyo at babala ng pag-asa tungkol sa kalagayan ng bagyo. Sumangguni sa 24-hour hotline ng pag-asa o di kaya'y mag-log on sa pag-asa.dost.gov.ph para sa pinakahuling ulat panahon. Maaari ring bisitahin ang Twitter account ng Pag-asa. Makibalita, maging handa, umiwas sa sakuna. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Atin namang silipin ang naging pagtatanghal ng Philippine Music and Dance Ministry kung saan kanilang ipinakita ang yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pag-indak sa katutubong tugtugin at sa pamamagitan ng ilang taong pananaliksik. Ito na yata ang pinakamalapit na interpretasyon ng sayaw ng Pinoy na inyong mapapanood. Hatid namin yan sa Salaysay ng Lahi. Like all other dance companies, Kaloob presents Philippine music and dance as an anthropological piece, as a piece of art. But beyond that, we like to present the spirit of our people that is expressed by the dance. Ako si Winnie Concepcion, pioneer member ng Kaloob, rehearsal master ng group. Nasa Kaloob ako for 15 years na. And siguro masasabi ko na nag-join ako dito sa group kasi bata pa lang ako talagang ganun na yung sobrang na-appreciate ko na yung culture. Ako po si Manolet Concepcion. Ako po ang instrumentalist at set designer ng Layag, ang aming pagtatanghal ng Kaloob Philippine Music and Dance Ministry. Ito po yung mga instrumentong tinutugtog namin sa aming pagtatanghal. So, ang lugar na ito ay pinaghalo-halong mga percussion instruments ng Pilipinas. So, ito po yung dabakan, yung drums po na ginagamit ng mga Maguindanao, Maranao, mga people from the south. Ito po ang gabang ng mga yakan. Gabang ng mga yakan, ang kulintangan ng mga Maranao at Maguindanao. Sa parts po ng Mountain Province, meron po tayong mga gangsa. So ginagamit po ng mga kalinga, mga ifugaw, at mga kagkanay, mga buntok. Yan po, lahat po sila gumagamit ng ng gangsa. Ito po sa bandang likod, ang agong ng mga Maranao at Maguindanao at ang gandingan na ginagamit ng mga taga Maguindanao. Ito po yung isa sa mga instrumento na makikita po natin from the north to the south part of the Philippines, ang kubing. So makikita natin na sa pagkakaiba-iba ng ating lahi, mayroon pong nag-uugnay na instrumento sa Pilipinas, ang kubing. Isa po ito sa mga magpapatunay na nagkakaisa po ang lahi natin dahil sa kubing, dahil lahat po ay meron. Sample natin. Yan po. Ito po ang specific na kubing ng mga kalinga. Mapalad po kami dahil ang mga nagturo po sa amin ng mga instrumentong ito ay mismo ang mga taong gumagamit ng mga ito. Tulad ng mga gangsa ng kalinga, sila ang nagturo po na sa amin ng ganito ay mismo ang mga gumagamit nito sa kanilang mga kabayanan, ang mga kalinga. So, lahat pong ito ay
pinapasalamat namin na na-share nila sa amin ang mga musikang ito. At kami naman bilang pagganti sa kanila, binabalik namin na sinisigurado namin na tama at ang pagtutugtog namin ito, na hindi sila ma-offend at hindi namin binabago. Ako rin po ang set designer ng Layag, ng Pagtatanghal ng Kaloob Philippine Music and Dance Ministry. Sa aming preparations ng aming set, inaalam po muna namin ang lineup ng sasayawin ng Kaloob at doon namin kino-conceptualize ang aming set. So ang layunin po namin as set designer maidala ang ating mga manonood sa lugar mismo na ginaganap po ang mga sayaw na tatanghalin ng Kaloob. Bilang isang set designer, ang layunin ko po ay maidala ang ating mga manonood sa aktual na lugar kung saan po dinaraos o ginagawa ang mga sayaw na aming ipapakita. Gaya po ng nasa aking likuran, ito po ang Payo, ang Banawe Rice Terraces. Dahil po sa eksena pong ito ang itatampok ang mga sayaw from the northern part of Luzon. Isa sa mga layunin ng Kaloob ay yung ipakilala sa ating mga kababayan at maging sa mga di man Pilipino yung kalooban ng Pilipino. Yung kalooban natin, yung ating mga kaugalian, mga tradisyon, mga pagpapahalaga, mga mithiin at layunin na nandoon nakapaloob sa ating mga sayaw at mga tugtog. Kasi ang mga Pilipino, lalo noong unang panahon, hindi naman sumasayaw to entertain. Hindi naman tayo sumasayaw para lang magsaya basta. Most of our dances are parts of rituals. So may malaking konteksto ang mga sayaw, kung saan ito ay isa sa mga bahagi ng mga ritual, mga pangrelihiyoso at pang-espiritual na gawain. Kaya mahalaga para sa Kaloob na ang sayaw ay maipakita sa tamang paraan. Dahil dyan, sinisikap namin na maging matapat sa espiritu ng sayaw, bawasan o kaya minimize yung theatricalization. Hindi sobrang ine-estilo, hindi sobrang lalagyan ng arte, kasi kung minsan nawawala yung espiritu ng sayaw. That's why we strive for authenticity. But 100% authenticity is impossible. When you bring a 9-day ritual to the stage and to perform it in 3 minutes, surely theatricalization has to be done. Pero ang aming laging sinisikap, kontian lang ito. Ngayon mismo sa oras na ito, siguradong mayroong mga culture bearers na sumasakabilang buhay. Mga nagkakaroon ng karamdaman, nababawian ng lupang buhay na ito, dala nila sa libingan yung mga awit, mga tula, mga sayaw. Kaya isa sa mga goal ng Kaloob, documentation. We go to the informants. Pupunta tayo talaga, mga field trips, research trips, para kilalanin ang mga katutubong tao, i-record ang kanilang mga sayaw, mga ritual, at unawain yung konteksto nito. Pagkatapos ng documentation, preservation in various forms, nakasulat o kaya electronic, and most importantly, promotion. We produce it and show it on stage for wider appreciation of students and the general population. At ngayon, dahil ako isa ring pastor, at yung Kaloob Philippine Music and Dance Ministry is really a church group, ang napansin ko, ang ating liturgy, whether Catholic or Protestant, basta Christian liturgy, Western. Para bang kailangan maging westernized ka para ka maging Kristiyano? Para ba ang sacred music lang organ or piano or hymnals coming from the West? And something in me was telling me na hindi yun because God is God of all cultures. Sabi sa Bible, the earth is the Lord's and everything in it. And all beautiful things come from God, who is God of creation.
Therefore, God must be the inspiration and source of our culture. Kaya dito sa Day by Day Christian Ministries, the church that I head, itong church na ito, gumagamit kami sa liturgy ng mga agong, kulintangan, rondalya, at hindi lang English, Tagalog, Visayan, Bicol songs. Dahil gusto natin na yung church the church must be the sanctuary, not the cemetery of indigenous culture. In fact, the vision of Caloob is not only to redeem Philippine culture for use in Christian worship in the Philippines, but to inspire many other peoples around the world to go back to their culture, though they have been Christianized, and use their native culture in expressing their spirituality. But we don't want to bring our people back to the cave. Nationalism, patriotism should not be romantic to the point that you retrogress. But we like to find progressive reuse, reinterpretation of our cultural elements, even our cultural institutions. Nation building is a big word, but a nation is made up of individuals. Para sa akin, makakatulong tayong bumuo ng bayan kung bubuuin mo muna yung loob ng mga tao. Ano may contribute ng kaloob?